So ito po yung hindi magandang balita ngayon sa international. Mukhang magbabakbakan na naman po ang Amerika at Iran at posible na naman pong madamay tayong lahat. Alright guys, pandaigdigang balita po tayo ngayon mga sangkay, no? Nakakatakot ang balitang to ngayon dahil nga po mayroon pong impormasyon na lumapag mga sangkay na ang Iran ay tumanggi na sa pangalawang pagkakataon na mag-uusap sila ng Pilipinas. So anong ibig sabihin nito mga sangkay, pag-usapan po natin? Bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito po yung nakakapanglumong balita kasi mga sangkay ngayon. Ayon kasi sa report mula po sa international news, nireject daw po ng Iran ang second round na peace talks with United States of America. So nireject, ibig sabihin hindi na po tuloy ang pag-uusap at mukhang tuloy na po ang bakbakan. Kasi ito nga po yung update, no? Ito yung nangyari. Donald Trump says US Navy has opened fire on an Iranian cargo ships. So mayroon po silang binakbakan na cargo ship ng Iranian. Pambihira, so malaking gulo to mga sangkay. Ayan, no, US President Donald Trump says na ang US Navy daw po has opened fire sa isang Iranian flag cargo ship which tried to get through the Strait of Hormuz in an attempt to break the American blockade of the shipping channel. So, ibig sabihin, mga sangkay, binakbakan na po nila. Ngayon, ayon po dito mga sangkay, ayon sa balita, Iran rejected taking part in the second round of talks with the United States, the state-run Islamic Republic News Agency. So mula po ito sa Iranian news, hindi na daw po tuloy ang pag-uusap ng dalawang bansang ito na nasa digmaan. Iran stated that its absence from the second round of talks stems from what it called Washington's excessive demands, unrealistic expectations, constant shifts in stance, repeated contradictions, and the ongoing naval blockade which it considers a breach of the ceasefire. Ayon po dito sa Iranian News Agency. Ngayon, mga sangkay, ibig sabihin, talagang tuloy ang digmaan na ito. Kasi wala naman pong ibang choice dyan eh. Kung nireject na po nila, ibig sabihin, ready na po silang tanggapin ang kung anumang mga pag-atake ngayon ng bansang Amerika. Ayan mga sangkay, sobrang lala daw kasi ng demand. Tapos sabi po doon, unrealistic na daw po ang gustong mangyari ng Amerika. So bakit kaya nasabi mga sangkay na unrealistic? Yan po, ito po ay mula po sa news agency ng Iranian government. They also accused the US of playing a blame game, lying about Iran's participation in a second round of talks in order to put pressure on the country. Ito yung pasabog ng Iran mga sangkay. Sinisisi daw po nila itong US daw po ay gumagawa ng paninisi, isang laro mga sangkay na kung saan nagsisinungaling daw po regarding po sa nangyayari ngayong ceasefire at itong nakakapag-trigger mga sangkay ng digmaan. Gumagawa daw po mga sangkay ang Amerika ng mga kwento-kwento, pagsisinungaling para mga sangkay makuha ang simpatya din
ng maraming tao sa mundo. Earlier on Sunday, US President Donald Trump said that Iran has committed a serious violation of the ceasefire, but still thinks he can get a peace deal. Ayon po ito sa ABC News reporter. Yun sa mga sangkay. Talagang walang nagpapatalo dito. Amerika, binabakbakan mga sangkay ang Iran. Ang Iran binabakbakan ang US. Paano pa sila maaayos dito? At kapag ganito ang nangyayari mga sangkay, tuloy-tuloy ang digmaan nito. Kapag matuloy ang digmaan, alam niyo na mangyayari. Mataas ang presyo ng oil. Ngayon, bumababa, di ba? Bumababa kasi mayroon pong ceasefire. Papaano kung pumutok na naman po ang digmaan? Di ba? Di tataas na naman po yung oil. Diyos mio, marimar, sakit na naman po na ito sa bulsa. Trump previously wrote in a post, nagsulat na po si Trump sa isang post mula po sa Truth Social na ang US representatives are going to Islamabad, Pakistan, tomorrow night for Iran negotiations, with a White House official later confirming to the Jerusalem Post that US Vice President J.D. Vance, special envoy, sabi dito, Steve Witkoff and Trump's son-in-law, Jared Kushner, would lead the delegation heading to Pakistan. So, parang sila-sila lang din to mga sangkay, no? Pero sana po, no? Sana hindi na po ito umabot sa mas malaki pang problema. Kasi kung magigera na naman po sila mga sangkay, damay na naman po tayo dito. Tataas na naman po ang oil. At alam naman po natin mga sangkay, kapag mataas ang oil, lumalala ang inflation. At hirap na hirap po tayong mga Pilipino at ang mga tao sa buong mundo. Especially tayo mga Pinoy. Kasi nasa gitna nga po tayo ng krisis, ginugulangan po tayo ng mga oil companies. 'Di ba? Pag ito na naman po sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika, good luck na lang po sa ating lahat. Sisirit na naman po ang oil pataas ng pataas. Ngayon nga mga sangkay, yung US nandun na po sa Iran eh. Yung mga port ng Iran, bantay sarado na po ng US. So, hindi ko alam kung ano pong ginagawa ngayon ng Iran eh. Kung ito na lang ba ay pride o talaga may ibubuga pa po sila sa digmaan. Ano sa tingin nyo? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Guys, mayroon po tayong YouTube channel. Ito po isang Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Dahil dito mga sangkay, nag-upload tayo ng mga makabuluhang mga impormasyon na nangyayari sa ating mundo. Related po sa Bible prophecy at marami pa pong ibang usapin. So, hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.